buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy at welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa atin sa ating mga live streaming channels sa Facebook at YouTube at nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Dalawa sa pinakamahuhusay na artista, hindi lamang po ng programang ating sinusundan, pero sa industriya po na ating kinalalagyan, ika nga. Naitay Kapuso, please welcome. Ito'y isiniship nila ngayon. Pero pag-uusapan ho namin ganyan. Christopher Martin and Elle Villanueva! Yes! Grabe naman yung intro. Hello po. Tito Boy. Totoo yun. Diba? Thank you. I'm so proud. Kasi bago magsimula po ang aming programa, nakatutok ho kami lahat sa makiling. Yes! Ayan! Bongga. Pino-promote ngayon ni Tito Boy, naririnig mo. Totoo, may mga oras na galit ako. May mga oras na, bakit ganyan yan? Ikaw, may mga ginawa ka. Makasalanan po siya. Maraming salamat. Pero did you have a sense, Christopher, na this was going to be a major, major hit? Tito Boy, sa akin kasi parang lahat, doon ako sa point na gawin mo na lahat eh. Kasi hindi mo alam talaga kung ano yung kakagatin ng mga tao. Hindi mo alam kung ano yung mag-hit. Pero itong huling linggo ay tinatawag niyong hashtag pinaka-nakakagigil. Paliwanag niyo nga kung bakit? Nakakagigil kasi talaga siya, Tito Boy. Kahit kami nang gigil eh. Kasi all throughout Makiling, yung mga tao, yung mga comments sila, nanggigigil sila kay Magnolia, kay Portia, kay Seb, sa Crazy Five. But this time, ibibigay namin yung gigil at yung satisfaction nila, ng viewers, ng audience. But then, may twist. Abangan natin yung Abangan twist yan. na yan. Pero, you know, the material is so powerful na pati kayong dalawa ay meron ng El Seb? Seb Mira. Seb Mira. Seb Mira, wow! Yung isa pala ay Elric. Yes. Tama, si Derek. Hindi nagsiselos, si kumpare. Hindi naman po. Natatawa? Tinatanong pa siya eh. Sabi ko, oh my gosh, ang daming fans ng Seb Mira. Tapos sabi niya, patingin. Sabi ko, grabe, Jamimi, ito na yun. Proud siya. Oh. So, nakakatuwa kasi some mga ibang partners, di ba, would feel insecure, especially na sa same industry lang kami. And Not same Derek. love team pa. Oh, diba? But not Derek. So, nakakatuwa. Is this your biggest break so far? I would say yes. Di ba? Parang, Yes. you've been in the business for quite a while. Huwag mo na sabihin. How many years? Ilan? Hindi mo ilang years. 2 years. Oo, 2 years pa lamang. Start ko pa lang pong sa showbiz. Are you happy with your career? Opo. Ako Masaya Tito Boy, masaya. Kasi parang ang dami ko pong natutunan eh. Sabi ko nga kung hindi dahil, kung sino ako ngayon, yun yung parang nagbuo sa pagkatao ko eh. Kasi ang dami ko pong nadaanan din eh. Years talaga po. Wala kang sense na parang, after having been in this business for quite a while, I deserve more. Ay, wala po, Tito Boy. Talaga? Parang, kasi ganun po ko pinalaki ng magulang ko. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Kung hindi para sa'yo, tanggapin mo. Kasi may iba bang plano si Lord sa'yo. Always be patient lang. Yun yung laging sinasabi sa akin ni Mama. Nung nagsisimula pa lang po kami. Patience. Elle, ikaw, are you happy? Very happy. Super. Kasi sa dami ko din pong napagdaanan, napakadami ko din po kasi yung rejections. So, ngayon, hindi pa naman po siya ganun nagbubunga, pero nagsisimula na siya. Nagsisimula na din mapansin yung craft ko, and ako as Elle Villanueva. So, tuwang-tuwa po ako na dahil sa Makiling din at dahil sa GMA, napapansin na siya. Kasi before Tito Boy talaga, ang dami kong auditions sa pinuntahan. Ang dami talagang even commercials. Nag-talent din ako. Nag-talent ako noon, tapos naalala ko... Talent as in, dumadaan ka lang sa camera or dinadaanan ka lang ng camera? Dinadaanan lang ako ng camera before. Tapos, naalala ko nga po si Liza. Si Liza po yung bida noon. Soberano? Yes. Let me tell you something. There was a time na naiinip ako para sa'yo. And thank you for saying you've been patient. Yung parang, I think it's one of the biggest virtues of life. Pero may panahon noon na, bakit hindi umuursa si Christopher? Did you have that sense? Did you question? Ako, Tito Boy, ang mga ganyan, nagsasabi mga tao. Bakit parang hindi ka So paano ang reaction mo? Nung bata ko, Tito Boy, aminin ko talaga, ganun ka. Pero yun nga, nung tumanda na ako, parang
doon nga, mas nalinawan ako doon sa pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kasi Tito Boy, sabi ko, siguro kung nagmadali ako dati, tapos inuna ko yung attitude ko, baka wala na ako dito eh. Okay. Nag-talent ka, El. Halimbawa, yung example na sinabi mo kanina, wala kang pagkakataon na one day, I'm gonna be in that position. Halimbawa, kay Liza Soberano. I always say that to myself. Talagang Yes. claiming it. Claiming it. And even if nung nagko-commercials ako, kapag nire-reject nila ako, sasabihin ko, ako na yung habulin nyo next. Talaga? Ayun. Oo. Nagkatotoo. Masyadong makapal lang talaga yung mukha ko, Tito Ben. Grabe yung drive ko. Isa pang kailangan yan, patience. Kapal, Kapal yung mukha. totoo yan. Kapal talaga ng mukha. Let's do fast talk. Who goes first? El? Let's do fast talk. Okay? Ito na naman tayo. And our time begins now. El, shining, sparkling. Sparkling. Maria Makiling, Maria Clara. Maria Makiling. Short skirt. Skirt. Sexy, brainy. Brainy. Introvert, extrovert. Introvert. You feel beautiful when? When I look in front of the mirror. You feel sexy when? When I feel I'm smart. You feel appreciated when? When he looks at me nang parang may laman. Pinakagwapong artistang na-meet mo, malibang kay Derek. Christopher. Pinakamaganda na artista. Marian Rivera. Pinaka-hot na Pinaka-hot. artistang lalaki. Derek Monasterio. You feel beautiful when? I feel beautiful whenever I walk. Oo nga, you feel sexy. Maliligaw ka sa Makiling. Sinong tatawagan mo? Si Maria Makiling pa din. Maria Motiana Makiling, din ginamitin ng pusong miling. Bibigyan ka ng anting-anting. Anong gagawin mo? Anting, sisigaw ako ng Darna. Cheat day or rest day? Cheat day. Filter, no filter. No filter. Like or comment? Comment. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Every day. One sin, isang kasalanan, you can't forgive. Ano ito? Kapag pinatay mo ang isang miyembro sa pamilya ko. Oh. At dahil dyan, ano ang inyong pinakamalaking kasalanan na nagawa sa ngalan ng pag-ibig? Ang kasagutan. Sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin si Elle at si Christopher. Well, let's do Fast Talk. Okay. Tontuwa? Gusto ko yung. Okay. Chris, Tuntun Tenten. Tuntun. Leading man, kontrabida. Kontrabida. Malaki mahaba. Malaki. Maginoo, romantiko. Romantiko. Kung fu karate. Kung fu. Running, surfing. Running. Bro pre. Bro. Joyce Ching, Catherine Bernardo. Catherine. Timeless affection or endless love? Endless love. Favorite teleserye na nagawa mo? Makiling. Mainit ang panahon, saan ka nagpapalamig? Sa ano? Saan ba? Sa ref? Gutom na gutom, ano ang iyong kakainin? Ice cream. Naiiyak ka, sino ang iyong yayakapin? Anak ko. Hollywood star na kamukha mo? Zac Efron. Makiling co-star na mas gwapo sa'yo? Si Derek. Bagay na nagpapasaya sa'yo? Bagay masaya sa akin. Bagay, bike ko. Bagay na nagpapakaba sa'yo? Pagka yung mga karera ko, mga race, Dasal mo para kay Mrs. lagi lang kaming matatag. Para sa anak? Ay, anak, lumaki kang may takot sa Diyos. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Every day. Complete the sentence. Saktan mo na ako, huwag lang. Ang anak ko, wag lang supreme. Wag lang supreme. I love it. Di ba? Napakaklaro na. You don't miss a beat, di ba? Parang anak ko. Let's talk about forgiveness. Kasi kanina naumpisa na namin ni Elle. Let's talk about forgiveness. What can't you forgive? Ang hindi mo mapapatawad siguro, Tito Boy, yung parang tinuring mong kapatid or sa kaibigan. Tapos parang, alam mo yun, parang, ang hipar ba to? Betrayal. Ha? Betrayal, yes, betrayal. Oo, yung... Kasi bad word yung sasabihin ko, hindi ko magawa ng maayos. Betrayal. Hindi, yung namuhunan ka, Namuhunan. nakipagkaibigan ka, nagmahal ka, tapos bubueltan ka.
Ikaw, in terms of betrayal, halimbawa, kaibigan, kamag-anak, kapamilya, karelasyon, how do you view betrayal? Came to a point na naging normal siya sa akin. Oh, Yes. I was in a relationship na naging cycle na yung betrayal. So, hindi ko na alam na yung betrayal na yon, na-abuse na yung emotional ko, yung mental health ko. And I was very self-destructive at that time. So, what I did was, I needed to break it. So, mahirap po kasi siya, Tito Boy eh. Kasi kung hindi mo talaga siya manonotice, kasi mahal mo yung tao eh. Ulit-ulit mo siyang pagbibigyan ng pagbibigyan. how did you finally stop it? Well, it came to a point na parang na-guilty din ako, Tito Boy. Kasi yung time na yon parang lowest point of his life and our situation also. But I had to leave. I really had to leave. It's for my own sake na din. Parang this time, kailangan ko nang isipin na din yung sarili ko. So, kailangan ko na talaga mag-walk away kasi kung hindi, hindi ko na alam kung saan kaming dalawang pupulutin. I'm learning from patience to walking away. Pinakamalaking kasalanan sa pag-ibig. Natawa si Christopher. Parang madami po siyang kasalanan. Tito Boy! Lahat naman tayo nagkakasala. I mean, napapag-usapan lang. Ako po, yun nga po. Siguro nung umalis ako nung lowest point of his life and our situation that time, I felt really, really guilty that time. Super. Kasi mahal mo nga kasi yung tao eh. Bakit ko siya iiwan kung hindi niya kaya? Pero kailangan niya mag-grow. And mangyayari lang yun kung maghihiwalay kami. May mga At ganun kailangan mo moments. rin bigyan ang sarili mo ng pagkakataon para buuhin din. Kasi can you imagine if you didn't do it? You wouldn't find Derek. Yeah. But look at you today, di ba? Because you had to make that move. Yes. Chris, ikaw, Yung pinakamalaki. Siguro po, nasabi ko naman na po, ay nalaman naman na po ng lahat yan. Siguro, Tito Boy, yung naiwan ko po yung mag-ina ko. Yung, basta may certain na nangyari sa buhay po namin na umalis ako. Ilang months din po yun. Tapos, nakita ko yung, naiwan talaga sila, Tito Boy. Tapos, pagkwentuhan na namin siya, kami na isip, naging okay na kami. Kung paano naging sila. Ay, kung paano sila. Na lagi daw ako hinahanap ni Prey, noong mga panahon na yun, na naghahanap ng tatay. Yung parang, mga regrets mo, Tito Boy, na sana hindi ko nagawa. Sana hindi na lang. Pero parang, sabi ko nga, Tito Boy, may mga darating sa buhay mo na i-allow ni Lord eh. Kahit gano'n man kasakit, kahit di mo siya maintindihan eh. Pero kasi lagi may result yun ng magandang kakalabasan. Kasi Tito Boy, nung nag-usap kami ni AC, na nung nag-ano kami, parang ano AC, yun eh. your wife? AC Okay. po, yung asawa ko po. Na kung hindi nangyari yung bagay na yun, baka ganun pa rin tayo. Kasi Tito Boy, nung before nung nangyari yung situation, lagi kami away ng away. Engaged na po kami noon. Tapos yung nagkakausap na kami, sinasabi niya kinausap niya ako, na alam mo kung hindi nangyari yun, baka hindi ko rin gusto magpakasal sa'yo. Kasi Tito Boy, lagi po kami nag-aaway. Engaged na po kami, may anak na po kami noon. Sabi ko nga, doon yun, tapos lalapit po kami kay Lord na parang, ito yung parang challenge sa amin ni Lord. At ito rin yung mga tanong ko, na ako, ito yung gusto ko, unahin ko yung gusto ko, pero hindi pala ito yung nakaplano. Hindi pala ito yung plano ni Lord sa buhay namin. Kumbaga, mas minahal po namin yung isa't isa, lalo na yung pamilya namin dahil po sa nangyari. Okay, take me back to that moment when you decided to leave yung mag-ina mo. Para lang maunawaan namin, what were you thinking? Nasaan ka sa buhay mo noon? Tito Boy, hindi ako proud Kasi sabi ko, kasi kung isipin ko, parang kupal sobrang kupal. Nung time na mga ginawa ko yun, yung mga oras na yun. Nagpadala Tito Boy, ako, parang ito yung gusto ko. Wala ko ibang sisisihan kundi sarili ko kasi ako po yun eh. Ako yung nagdala sa sarili ko sa sitwasyon na yun. Kumbaga, yung nangyari na yun, hindi ko ako magdadawit ng ibang tao na parang hilahin. Hindi, ako po lahat yun. Kumbaga, lahat yung fault na yun sa akin po. Nasaktan ko yung pamilya ko ng dahil sa akin. Umalis ako sa pamilya ko ng dahil sa akin. Walang ibang sisihin dun sa nangyari sa amin, kundi ako lang po. At saka ang maganda nun, you took full responsibility. Di ba? Inako mo yun. In-embrace mo yun. Tinanggap mo yun. Nagkamali ako. And you also have to pay tribute to AC. Opo, kasi kasi you didn't do it alone. If you were to say thank you and sorry to AC today, to AC and to your child, what would you say? How would you do it? Nandun sila. Gusto ko lang humingi ng sorry sa anak ko. Yung mga panahon na hinanap niya ako.
Kasi grabe po talaga yung ano na yun eh. Kasi everyday ko din siyang namimiss nun. Tapos sa asawa ko kay AC, love, ikaw yung pinaka-nasaktan. Sa'yo kami pinaka-malaking kasalanan. Pero ikaw pa rin yung nagpakita sa akin ng totoong pagmamahal. Yung unconditional love, binigay mo yun sa akin, sa amin ni Prey. Hindi mo yun pinagkait. Araw-araw mong pinaparamdam, araw-araw mo kaming inaalagaan, despite ng... No! No. Pero ayun dito, boy, sobrang yung pagmamahal ni AC hindi po mapantayan. Yung wife ko po. As in, never kong masasabi na ma-experience ko ulit yung ganong klaseng love. Na kahit gano'n mo nasaktan yung isang ganong tao, mamahalin ka pa rin ng buo. Na everyday, akong gumigising, Tito Boy, na hindi niya papamukha sa'yo yung kasalanan mo. Na everyday, Tito Boy, sasabihin niya, mahal kita, ang gwapo mo, pagsisilbihan kita, asawa kita. Ikaw lang yung gusto kong lagi makasama araw-araw. So everyday, Tito Boy, yun yung parang ano sa akin, na kailangan ko mag-make up doon sa mistake. Everyday, Tito Boy. Forever yun, Tito Boy, hindi mawawala yun. Kasi once natanggalin ko sa utak ko yun na, okay na, nakabawi na ako. Hindi enough yun, Tito Boy, habang buhay kong dadalhin yung ginawa ko na yun. Thank you. Sabi niyo kasi wholesome to eh. Oo nga. Sabi niyo wholesome. No, minsan, maganda yun. It's cathartic. Ikaw, if you were to say thank you and sorry to Derek. To Derek, thank you kay Derek kasi hindi ka napapagod sa akin kahit ang dami kong utos sa'yo. At ang dami kong reklamo pa minsan, naririnig mo lahat. Pero ni isang time lang, hindi ka din nagreklamo sa akin. Puro na lang ako yung nagre-reklamo at ikaw na lang yung bigay ng bigay. Hindi ko na alam kung saan mo kinukuha yung love na binibigay mo sa akin. Pero grabe, sobrang pasasalamat ko kay Lord David. Tignan mo na hawa mo. Bigyan tayong tissue ito sis. Dahil sobrang pasalamat ko kay Lord dahil binigay ka niya sa akin. You are the greatest gift. One of the greatest gifts na binigay sa akin ni Lord. Yan. Thank you. And I'm sorry din kung siguro hindi ko nasusuklian ng sapat. Pero I promise to give more to you. Maraming salamat sa inyong dalawa. Look, you cannot imagine what we are learning. You know, by just listening to you, what we are learning. And again, bumabalik yung patience, humility, you know, inflicting pain on people we love. Kasi minsan talaga, kailangan pag-usapan para maraming mga tao ang nakakarinig na, o nga naman, minsan hindi natin gusto, pero nasasaktan natin yung mga taong mahal natin. At pag pinatawad tayo, ilagay mo yung sarili mo doon sa kanila. Why was I forgiven? Diba? But again, thank you for doing Makiling dahil sa kasiyahan na ibinigay ninyo sa sambayanang Pilipinos. Maraming salamat. El, thank you. Thank you so much, Thank you very Tito Boy. much. Thank you. Salamat. It's always fun to have you. Salamat. Thank you. Sir Super, maraming salamat. All the best. All the best. Magpasalamat tayo. At imbitahan pa rin natin sila. Yan, once again, finale week na po ng Makiling. May 3, last day na po ito ng Makiling, so sana po panoorin niyo. Nagiging emotional ako kasi minahal po talaga namin itong show na to. And sobrang malapit sa puso ko yung pinaka-finale na ginawa ko doon. Kasi hindi ko akalain na yun ang magiging ending ng Makiling. So sana makita nyo at masubaybayan nyo na at masuportahan nyo kami hanggang dulo. So maraming salamat po sa inyo. Ayan, ako gusto ko lang po magpasalamat sa lahat. Siyempre naman ang nanonood ng grabe po talaga. Ako masasabi ko po, ito yung pinakamahirap na nagawa kong serye. Pero ito yung pinakabinuhos ko yung puso ko na serye. So proud po ako sa kung saan man ang narating nitong Makiling na to. Proud po ako sa director ko, sa prod po namin, sa lahat. Lagi full support po ang public affairs sa kahit saan po kami pumunta. So ayun po, maraming salamat po. May 3 po ang huli pong episode ng Makiling. Maraming salamat. Nay, Tay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin araw-araw sa Makiling, kina El at Christopher araw-araw, sa inyong mga puso at tahanan. Be kind, make your nanay and tatay proud, and #say thank you. At ang aming pakiusap lagi ay do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless.